Good morning! For today's video, samahan nyo kaming puntahan ang Kamiyari, Tokyo, Japan. Mula sa amin, sasakay ka ng train. Ang train ay Densha in Japanese. Shinkesei line yung sinakyan namin mula sa Tokyo Wadaira. Pagdating ng Matsudo Station, nag-Juban line naman kami. And from there, 2 stations away lang, then bababa na kami dito sa Kamiyari Station. Prior nga pala dito, sa Terrace Mall sana kami pupunta upang maghanap ng damit ni Yuna para sa kanyang dedication on Sunday. Meron naman na siyang damit pero hindi all white. Meron naman siyang all white pero hindi naman na niya kasya. Galing pa yun ng Pinas at intended talaga para sa kanyang dedication. Sa sobrang bilis niyang lumaki, in just a span of 3 months na outgrow niya yung dress. Kunakanyam ka at kunaman siguro ni nanay ko. And ilang beses naman kasi siyang nag-remind na wag mamili ng maraming damit for babies at mabilis lang sila lumaki. Me, being a first time mom, naging cravings ko na atang mamili ng damit ni baby. Laking pasasalamat nga rin namin at meron pala siyang 3 ate dito na nagpapamana ng mga gamit nila. Si Ate Yumi, si Ate Kalen at Ate Karina. Thank you po sa generosity. Paglabas pala ng Kamiyari Station, ito yung bumungad sa amin. May Itoyokado building din pala dito at mukhang mas malaki ito compared sa branch na malapit sa amin. Sana makapasok kami dyan later kung kaya pa ng oras. Yung mga shades na nakikita nyo, mga bus stations yan. Magkakaibang station yan. Iba-iba rin kasi ang ruta nila. Alam nyo ba, maliban sa train, on time rin ang mga bus nila dito. Kung may delay man, may makikita kang late or delay notice sa Google Maps mismo. Specified pa yung reason of delay nila. Kaya makakapili ka talaga ng ruta ng bus na sasakyan mo. At this point, naglalakad na kami para maghanap ng pwedeng makainan. 1:45 p.m. na rin that time pero wala pa kaming lunch. Ang dami palang yakiniko dito. May steakhouse rin at Italian resto. Sarado yung isang yakiniko resto na reco ni Sis Ellen. Dinner lang daw sila nag-ooperate. 5 p.m. daw yung opening nila. Kaya dito kami sa Yakiniko Watami pumunta. Magkalapit lang naman sila, few steps away lang. Yung 2 estudyante pala sa harap kanina, nag-hi sila kay Yuna. Kawaii raw si Yuna. Cute ang ibig sabihin ng kawaii. Yung harap pala nila dito ay Family Mart at Saizeriya. Pagpasok nga namin, nahirapan kami mag-order at Nihongo wakaranay lang baon namin Nihongo. Buti na lang tinuro sa amin at may English pala. Nag-order din kami ng drink bar kaya after mag-order, kumuha na rin si Hobby ng drinks namin. Hindi nakakayang mag-refill at pabalik-balik since self-service ang drink bar nila dito. Ang sarap ng matcha nila. Alam nyo ba, dito ko lang na-appreciate ang mga tea, lalo itong matcha. Feeling ko kasi dati sobrang pait niya. High-tech na rin pala sila. Hindi waiter ang nag-serve ng food namin but this tray na nag-slide. Pagkakuha ng order, pipindutin lang yung red button sa baba para bumalik yung tray sa pinanggalingan niya. Rice nga pala ang unang dumating. Naka-double rice ang mga kasama ko. Ako naman nagkunwaring single bowl lang. Sana mapanindigan ko, no? Mga order naming meat naman ang dumating. Kumuha kami ng pork, chicken, and beef. Tamago soup naman ang order for the kids. Tamago soup pala ay egg soup siya. Next time, gagawa ako nun. I-share ko sa inyo kung paano gawin. Thanks Sis Ellen for sharing the recipe. Kumuha rin pala kami ng kimchi salad at whale egg kimchi. Radish kimchi pa pala. Worth it lahat ng order namin. Sa dami ng in-order namin, umabot kami hanggang 4:30 p.m. Para nga matunawan kami, naglakad muna kami papunta sa RU Mall. Few minutes by foot lang mula sa kinainan namin. May nadaanan pala kaming shrine. Papasok sana kami kaso padilim na kaya need na naming magmadali at maghahanap pa kami ng damit ni baby. Baka rin kasi biglang umulan. Wala naman advisory pero mabuti nang sigurado. Napasarap kasi ng kain kaya hindi namin namalayan yung oras. Mas masarap lalo at catch up kwentuhan na rin about buhay nanay. Umikot lang kwentuhan namin about sa mga bata. Maganda talaga kung may nakakausap ka na kapwa mo rin nanay. Makaka-relate kayo sa sentiments ng bawat isa. Makakapag-share rin ng mga tips and advices how to manage the kids, the house, and of course, ang mga finances. Syempre, kasama na dyan kung saan makakabili ng mga murang gamit. Strong support system lalo ang need nating mga nanay na nasa abroad na malayo rin sa mga sarili nating nanay. Saludo po sa ating lahat. Napahabang na naman ang kwentuhan. Miretso na kami sa RU Mall. Hindi ako sure kung ito rin yung natatanaw ko kung napapadan ako dito sa Kamiyari by train. Ang laki rin pala ng building. Sobrang ganda rin sa loob. No worries, itutour namin kayo. Pagpasok na namin, Uniqlo agad ang bumungad. Bago pa kami pumasok, nakakondisyon ng sarili ko na hindi ako magpapabudol. Na nandito lang kami para bumili ng damit ni baby. Lalo at napakadaming bilihan daw ng mga gamit sa bahay dito.
Yun pa naman na ibigan ko ngayon. Be strong, Pearl, okay? Dahil nga birthday ng aming baby girl, igagala namin siya dito sa loob habang nakasakay siya dyan sa baby cart. Ang cute ng cart, matchy-matchy pa sila ng color. Parehong yellow. Nakakatuwa kasi na-appreciate na niya yan ngayon. Dati kasi takot pa siya. Tingnan niyo naman siya, enjoy na enjoy niya talaga. Sana lang hindi siya mabagot mamaya. Sa upper floor nga pala kami pupunta, nandun kasi yung Akachan Honpo. Baby shop ang translation niya sa English. Akachan is baby, Honpo naman ay shop. O diba? Thanks Google Translate. Sa upper floor nga, ito ang mga bumungad sa amin, mga showing ng movies at mga upcoming movies. May movie theater pala dito. May Moana to na guys, December 6 ang showing. Napag-usapan nga namin nila sis Ellen na mag-movie date kami. Hindi ko pa na-try makapasok sa mga movie theaters dito. Maluwang daw sa loob. Diba, later ko rin kayo kung sakali na matuloy kami at kung pwede rin mag-video sa loob. Anyways, sa susunod, try din namin kumain dito. Masarap daw yung pancake nila. Parang sumasayaw daw sa sobrang lambot. Maipatry nga kay Yuna pot. Ito yung view from up here down to lower floors. Ito nga at tumambad na naman ang 300 yen shop na to. Yung mga may pailaw, hindi na namin napuntahan. Wow, hindi pa rin bored ang baby girl ko. Praise God at ang haba pa rin ang pasensya niya. Kahit pala may screen time siya, limited time lang yung exposure niya. Pero dapat may precautions. Dapat well lit ang room. Hindi dapat sobrang tutok sa television and not more than 2 hours per day lang yung exposure. Yung 2 hours hati-hatiin nyo sa buong araw. Pwede manood siya for 10 minutes long, then play or other activity. Dapat hindi siya nakahiga habang nanonood. Huwag kayong gagamit ng cellphone at grabe ang radiation niyan, kawawa ang utak at mata. Ito ay hindi po expert opinion, advice lang po ito bilang isang nanay din. Nandito nga tayo sa Akachan Honpo, nagtingin din kami ng milk ni Yuna. Praise God at available. May pasta rin pala sila, maliban sa colorful, shaped by letters din. So habang kumakain ng bata, nagbabasa siya ng alphabet, no? Ito at medyo bored ng baby. Marami na siya nakikita sa paligid. Alam niya atang baby stuff at biglang tumayo na siya. Ang bunay nga, kaya binuhat ko na rin siya dyan ulit. White na damit nga ang hinahanap namin pero grabe hindi ko malunok ang presyo nito. Tumataginting na 22,000 yung isang damit. Mahal nga sa Akachan Honpo kaya bumaba kami sa H&M. Praise God at may nag-iisang puti pa. Akala namin wala na kaming makikita. At dahil nga nabili na rin namin yung sadya talaga namin, naglakad na rin kami pabalik sa station. 5:45 PM na rin kasi. Ayaw namin masyadong magpagabi at napaka-aggressive ng mga lamok. Kahit kasi naglalakad ka kakagatin ka pa rin. Babalik naman siguro kami para makapasok naman dyan sa Itoyokado. Bibili pa kasi kami ng cake. Ito kami sa Ginza Cozy Corner. Masarap daw ang cake nila dito. Natikman ko na rin siya, it didn't disappoint. Masarap talaga siya. Not so matamis, hindi siya nakakaumay. Unfortunately, naubusan ng malalaking size ng cake. Sold out na raw. Meron pa silang cake pero yung maliliit na size na lang. Pang isang tao lang pero okay na rin. May cake man lang si baby. Itong fruity something yung kinuha namin. Yung green ay blueberry at grapes yung toppings. Strawberry naman yung pinkish color. Kinuhanan na rin namin siya ng candle dyan. Buti nagkaintindihan sila ni Sis Ellen. Ihonggo wakaranay talaga. Mabuti mabait ang staff. Nung pinasulat nga niya pala yung name ni baby, natuwa yung staff kasi ayun na rin daw ang pangalan niya. Kawaii yung staff. Pinaalam ko pala kung pwede siya i-video. Hi, sabi niya, hindi ako sure kung naiintindihan niya. Pero siguro naman aware siya na nag-video ako since nag-wave pa siya sa cam. After naming magbayad, dumiretso naman kami sa chicken barbecue corner. Masarap daw sabi ni Sis Ellen kaya ita-try namin. Kumuha ako ng 3 varieties at tig-2 lang to test lang if masarap. So far so good. Babalikan ko yun. After naming mamili, nagbiyahe na rin kami pa uwi sa amin. Mabuti at hindi pa ganun kadilim. Bago kami sumakay ng train, bumili kami ng water sa vendo. Ang sarap ng tubig at malamig. Mahilig ako sa cold foods talaga, lalo sa drinks. Moving na yung train neto. Paglabas nga namin ng station, 6:49 PM na at madilim na rin. Kaya bago pa kami lumabas ng station, pinahiran ko na si baby ng mosquito repellent. Anyways, maraming salamat at sinamahan nyo kami maghapon. Kaya bye for now. Ariga, thanks for watching. God bless po.